Tuloy ka. View ng bundok, yung mga matutom. Pangalawa po, yung napakaganda ng klima. So, hello guys, welcome to my vlog, ang memory vlog. So, ayun, si nanay, ilang araw na siyang ganun. Ilang araw na siyang, halos hindi siya natutulog sa gabi. Matutulog siyang mga 7 to 9, tapos 9 hanggang umaga na hindi siya matutulog kung ano mga sinasabi niya. So, puyat siya. Tingnan Huwebes, hindi na siya kumakain. Hindi na rin siya bumabangon, hindi na siya ganun kasigla na bumabangon siya. Hihiga, babangon, hihiga, kain ng kain. Wala, as in wala talaga. Kahit tubig pa unti-unti, tas ayaw niya na ibuka yung bunga niya. Parang, akala ko talaga, ano na. Pero pinatawag namin yung mga kapatid niya, baka sakali kung makarinig siya nung kagaya dati na masaya, gaganahan siya. Pero pumunta naman yung uncle ko nung umaga, kausap siya siguro, parang gusto niya kasing gumala ng gumala. Kasi nung malakas pa siya, hindi rin napipirma sa bahay yun. Kung saan-saan yun, pabaya, naghahanap buhay, kung ano-ano, babuy and sell. Kasi nanay ko kahit ano-ano, mga saging, uling, mga daing, dinadala dun sa mga katutubo, palit ng saging, tapos yung saging dadalhin sa bayan, ibebenta. Ganun ang cycle ng buhay namin, kasi wala naman trabaho. Maayos yung magulang, kaya pag ganun na lang. So, sa sobrang sipag niya, tapos na-stroke siya, ayan na nangyari sa kanya ngayon. So, ayun, akala ko, konsensya ako, kasi nandyan ako, palagi ko siyang pinagagalitan, hindi naman asing pinagagalitan, kasi, nakakapikon din naman, nakaka-relate naman siguro yung mga nag-alaga ng mga matatanda dyan. Siyempre, makulit sila, tapos, paiba-iba ang mga sinasabi, paiba-iba ang gusto, hihingi ng pagkain, tapos binigyan ng pagkain, ayaw na, busog na, yung medyo matatagalan ka lang, magagalit, tapos pag-iihi sila, ayaw nila mag-diaper, tapos pagbasa sila, magagalit sila agad. So, hindi ko naman siya napupukusan talaga as in, nasasamahan ko siya maghapon, kasi meron din naman akong tindahan, medyo malapit lang rin naman sa amin sa likod. Pero kapag may sunod-sunod ang bumibili, nabibisi talaga ako. Kaya pag naandun ako sa kanya, pag may bumibili, takbo na naman ako dito. Pag ganun-ganon lang yung buhay ko. Wala naman akong kasamang iba dito. Kaya so, ayun. Hanggang sa kahapon, pumunta yung mga kapatid niya. Hanggang ginanahan siyang kumain kahit pa paano. Yung nga lang pag nakahiga siya, parang gumaganon siya. So, minessage ko din yung sa church namin. Pumunta sila, pinag-pray si nanay. Thank you very much. Ang laking tulong. Thank you very much, Sister Edna at Brother Chris. Ayan. Malaking tulong po yung pag-pray nyo sa nanay ko. Kahit paano. Ngayon, kumakain na siya. Paunti-unti. Kahit na hindi siya ganun kasigla kagaya ng dati. At least kumakain siya, nakakausap. Naaalala niya pa rin kami. Tinatanong ko siya kung kilala niya pa ako. Oo naman daw kagabi. Alas 2 na ako umalis doon. Binantayan ko siya, ayaw pa niya matulog. Sabi naman tatay ko, pag may gising pa, hindi yan matutulog. So, iniwan na namin. Pag gising ko ng umaga, nag-alarm ako alas 6. Gising na rin siya. Nakapagkape na siya. Maaga siya na gumising.
sandali. So, ayun guys, yung experience ko sa pag-aalaga ng aking nanay na kahit papano mahirap. Mahirap pag-aalaga ng magulang. Lalo't bago-bagong isip, pikunin sila na nakipagkaminsan. Pero masaya kasi kahit paano naramdaman natin, naranasan natin, na naalagaan natin yung magulang natin, kahit paano yung paghihirap nila sa atin, ang sarap ng feeling na papangiti natin sila pagka minsan napipiko, nagagalit. Pero thank you very much doon sa merong mga magulang pa dyan
at binabastos, lumalaban sa magulang nila. No, no, no. Big no. Kahit anong pa ang magulang natin, naging masama o maraming pagkukulang sa atin, magulang pa rin natin sila. So, yung mga maling kaisipan dyan about sa mga masasamang magulang, masasamang anak, balance. So, pray lang tayo. Doon sa may time pa para ipakita sa parents nila yung pag-aalaga nila. Go, go, go! So, thank you very much sa mga nanood at napadaan sa aking channel. God bless you!